na mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. Buti ka na nga magsuntukan. So ito nga yung nangyayari. Ito yung ganap. At House probe, Duterte loses cool after Trillanes alleges suspicious bank deposits. Ayan na nga tayo mga kocher. Yan na naman ang pinag-uusapan natin. Yun yung nakwento niya na meron siyang, si Digong ay merong billions na nakadeposit sa bank account. Yung iba kasama si Sara Duterte. Yung iba kasama yung ibang mga anak. Hanggang yung isa kasama pa si Hanilet Abansenya. Antindi. Matagal na ho yung sinasabi niya na bank accounts na yan. Actually, 2016 pa ho yan. Yan, April 29, 2016. Duterte accounts had 2.4 billion in transactions. Ay, grabe, no? Antindi ng labas-pasok ng pera, umabot ng bilyones. Itong kay Digong, mukhang mga 2,000, 3,000 per minute. Mukhang ganun yung labas-pasok ng pera sa kanya, 2.4 billion. Davao City Mayor Rodrigo Duterte deals in hundreds of millions of pesos. Records of his bank transactions show. 2.47 or 407 billion pesos involving 17 bank accounts of Duterte in 3 banks, 2 in Metro Manila and 1 in Davao, were recorded over a 9-year period. Documents provided by Senator Antonio Trillanes IV to the Inquirer showed. So 9-year period, ibig sabihin nun, ito yung panahon na yung 3 terms niya na mayor. Simula 2007, 3 terms. So ibig sabihin, in a span of 9 years, naglabas-pasok ang pera sa bank account ni Digong, umaabot ng 2.407 billion. Magkano labas sahod ng mayor? Kasi ang presidente, 400K na yun eh. So mga nasa 150 to 200,000 yata ang mayor, if I'm not mistaken. I could be wrong, but if I'm not mistaken, mga nasa ganun. Kung susumahin nyo, yung sahod ng mayor kada buwan, multiply nyo sa 12, siguro hindi aabot ng billion yun. Hindi aabot ng 2.407 billion yan lahat. Highly urbanized city and Davao So sabihin natin 204. Doon na sa higher range. So 204,000, multiply nyo sa 12, hindi naman siguro aabot ng 2.4 billion. I doubt. Pero, yun ang nangyari sa bank account ni Digong. Billions mga kotsero. We're not talking about millions. Maliit na bagay ang millions eh. Actually, hindi lang siya. Pati pala, yung asawa niya or partner na si Hanilet Abansenya ay merong 200 million sa bangko. Si Trillanes na naglabas. Diba? Panorin natin ito. According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom at doon sa kanyang video sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Acerto na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Sinumitin niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na
si Jimmy Guba na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. How many minutes will be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. 2014. Puro credit, oh. Ibig sabihin, deposits. Joint account, Sara Zimmerman Duterte, Rodrigo Roa Duterte. Wait, magkano yung amount? Oh, 16 million, oh. Di ba? Bakit ganun? Ano po tayo? Kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So, lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No? Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. So, nakatanggap doon ng manager's checks itong mga taong to. Sila yung nakapangalan sa manager's check. Ang nag-issue ng manager's check ay yung drug lord na si Sammy Uy. 16,852,000. Wala naman no siguro magde-deposit ng ganyan na cash, di ba? Pupunta ka sa bangko, may hawak kang bayong puno na 16 million, di ba? Bakit every 6 months may pasok na ganitong pera? O, itong isa, Rodrigo Roa Duterte, date November 14, 2011. Saka November 22, 2011 to 2012, so 1 year ang difference. Pero from November 2012 to April, November, December, January, February, March, April, o less than 6 months. Pero konti na lang, nandoon na rin, 6 months na rin. So baka may usapan. Kung sino man yung Sammy Uy na yan, well, allegedly is a drug lord
Baka profit share, ganun? 6 months ang 6 months. Ano kayang business ito? At nakadeclare kaya sa SALN nila to?